Hello guys, bakit hindi kita tinuturuan kung ano yung tamang or kung paano ka mag-invest, saan ka mag-i-invest, saan ka maglalaan ng panahon para makapag-invest at magkaroon ng sariling passive income or additional income. Yan. Kaya hindi ako nagtuturo ng ganon kasi alam ko or para sa akin, based sa mga experiences ko, tinitignan ko yung mga iba-ibang investment, ginagawa ko din sila. Pero ang nakita ko, na-observe ko is lahat naman sila totoo. Lahat ng investments, lahat ng negosyo, tama at totoo. Pero, ang na-observe ko about doon, lahat ng mga nag-succeed or naging successful sa negosyo, sa career, meron akong isang common na na-observe sa kanila. Yun yung ginagawa nila is parang part ng talent nila or yung God-given talent, sabi nila, no? So, na-ooperate nila yung God-given talent nila kaya nagiging super successful sila. Halimbawa, yung pagpapilot, kahit na trabaho lang yun, pero dahil passion, hilig, or talent ng isang tao yon, nagsasucceed siya ng sobra-sobra. Kahit na pilot lang siya. Pero yung iba sa negosyo. So, nagiging super successful sila sa negosyo dahil passion nila yon. Talagang gusto nilang magnegosyo. Ganon. So, kaya iniisip ko or para sa akin, lahat ng negosyo, lahat ng trabaho na talagang under siya sa passion mo, sa talent mo, yung natural na ibinigay sa'yo ng Diyos, talaga magsasucceed ka doon. Ganun yun. Pero yung mga katulad ko na hanggang ngayon hindi namin alam kung ano yung mga bagay na talent talaga namin or gusto namin, nagtatry-try kami ng kahit ano para makita namin siya, no? So, kailangan yon yung mag-try-try para mahanap mo kung saan ba talaga yung true place mo dito sa mundo. Yung binigay na talent sa'yo ng Diyos, gamitin mo siya. Yun ang gamitin mo para dun ka mag-succeed. Pero alam naman natin, di ba, lahat tayo, iba-iba yon. So, sa lahat ng larangan, meron talagang magiging successful. Ganun yon. Kaya hindi talaga ako nagtuturo kung paano or saan ka ba mag-i-invest ng iyong pera. Kasi iba-iba din yung level ng understanding natin sa pag-i-invest, sa money. Iba-iba din yung level natin sa kung magkano ba yung available money mo para makapag-invest ka. At iba-iba din yung level ng experiences natin. So, lahat yun, kailangan i-consider para ka maging successful. Kasi, lahat ng bagay na naging success or lahat ng tao na naging successful, dumaan muna sila sa mga madaming struggle, problems, at saka yung mga unwanted situations. So, ang unang dinidevelop talaga sa lahat is yung attitude mo at saka yung level of understanding. Yung patience, yung perseverance, yun. Kailangan ma-develop mo muna sa sarili mo yung mga bagay na or yung character na kailangan mo para ma-achieve mo yung success na gusto mo. Tsaka kasi hindi ganun kadaling mag-handle ng finances.
So, kung sa maliit na money, hindi ka marunong mag-handle, malamang sa malamang, kapag dumami yung finances mo, sasablay ka pa din. So, yun lang, no? So, mag-aral ka. Mag-gain ka ng experiences para at least alam mo kung paano talaga mag-invest ng tama. Okay? Yun lang. Bye!